Ito, malupit. May bago tayong hamon sa buhay. Oh, may bago na naman pampakilid. Ito ang sabi sa ating owner's manual kapag nakita mo yung light na yan sa yung gauge. Yan yung charging system warning light. Possible na merong malfunction sa generator or electrical charging system. So, yan yung kanyang mga indication. So, umiilaw siya kapag tumatakbo yung sasakyan. And possible na loosen yung belt niya. So, kailangan lang hipitan. Pero kung hindi pa rin siya na-resolve after that, posibleng may iba siyang issues. Check natin kung okay yung ating belt dun sa sasakyan. Okay, so ito yung kanyang belt. Ito yung ating alternator. Parang mahigpit naman siya. Ayan. So, hindi ko alam kung ano pang possible na pwedeng panggalingan ng issue nito. So, ayun, galing na ako sa Motolite kanina and based dun sa mga signs na lumabas sa sasakyan, confirm na alternator ngayon may tama niya. So, ngayon, ang gagawin ko is DIY ulit. Babaklasin ko yung alternator. Then, tatlo kasi yung option ko eh. Una is bumili ng brand new. Kakabit ko na lang. Pangalawa is nadaling ko yung alternator ngayon kila Ray Electrical para ipacheck kung mare-repair pa. Yung 3, ganun din, brand new rin. Medyo pricey nga lang. Taga dito lang siya malapit sa amin sa Padilla lang. Kasi yung nakita ko online, mas mura eh. Tignan ko na lang muna kung yung magandang option. So yan, tanggalin muna natin yung alternator nito. So ayun, tatanggalin na natin yung alternator nito kasi kailangan natin ipa-check or ipa-repair or palitan if ever. Pero ano-ano bang mga kailangan natin munang gamitin? Una is, ito, yung ating trustworthy na socket wrench. Next is, kailangan natin tanggalin yung negative terminal ng battery para iwas check engine or anything na makaapekto sa electronics ng sasakyan. At syempre, lakas ng loob ulit. Since DIY lang to, sana magawa ko na maayos to. Again, hindi po ako mechanic para gawin to. DIY lang to. Pero sana makatulong pa rin sa mga katulad nating may sasakyan. In my case, 2012 Kia Rio. Hindi ko sure kung parehas siya ng Accent pero mukhang parehas lang. Higher year model ng Kia Rio, I think same lang din. So yun lang naman. Let's go. Next naman is kailangan natin tanggalin yung mga wire niya or socket niya. Merong 3 yan. Ito, isa, dalawa. Ito meron siyang screw dyan, so kailangan natin gumamit ng wrench dyan at yung nandun sa baba. So ayun, natanggalan natin yung 3 socket nya, yung nandun, pangalawa to, at yung pangatlo na sa baba. Next naman is itong cable na to. Meron lang siyang cover dyan, press nyo lang to, yan, para mabuksan siya, and gagamit kayo ng 12mm na socket para matanggal yan. Okay, tago natin yan. Then, pwede na siyang tanggalin. Yun. Next natin gagawin is tanggalin natin itong screw na to. At tuluwagan natin to para yung belt niya is kumalas na. So, yeah. Lalagyan ko lang ng marker. Yun yung nakita kong tip kasi na ginagamit nila. Para malaman ko kung hanggang saan ko lang siya higpitan mamaya. So, ito. Tuluwagan lang natin muna to. Once maluwag na siya, dito naman tayo sa kabila. Tuluwagan lang din natin yan. Yan na. Once maluwag na siya, yun. So, yun. Next natin tatanggalin is itong 2 bolt na to. Same thing lang, 12mm socket. Then, tanggalin natin to. Okay. At yung mas mahaba ay nasa taas. Ito yung 2 bolt nung ating bracket. Yung maiksi nasa baba, yung mahaba ay nasa taas. Okay, so once natanggalan natin yung bolt, yan na.
tatanggalin natin yung kanyang adjustment bracket. At yung last na bolt na ating tatanggalin is itong bolt na to. Yan. Kasi sa ngayon masikip pa yan eh. Yan o. Di pa ba siya magagalaw? Kailangan nating i-loosen yung bolt na yon. Gagamit ka ng 14, I think 14 na millimeter socket. As you can see, maluwag na rin yung belt natin. Pwede na natin kalasin to eh. Okay. And yun na, loose na yung ating alternator. Kailangan mo na siyang i-jiggle para matanggal. So yan, natanggalan natin yung ating alternator. And ipapacheck ko na kung okay pa ba to or kailangan ng palitan or i-repair. Okay, so kanina galing ako sa Ray Electrical. Chinek nila yung alternator and confirm. Sira nga yung alternator natin. Binigyan nila ako ng list of parts na papalitan. So ang option ko is ipa-repair or bibili ng bago. For me kasi parang mas gusto ko na bago na para yung longevity niya is talagang sure. At ito na. Ating brand new na alternator. Unbox natin. Yun. Pair. Side by side. Ayun no. G na yan. Salpak na natin to. Okay. So ito na yung ating bagong alternator. Lagyan na natin siya sa ating sasakyan. First step, itong mahabang screw sa ilalim, yung 14mm. Kailangan natin muna ilagay yan. Ito siya sa ilalim. Ito yung 14mm natin na bolt. Mahaba. Dito natin siya papasok. Papatong lang natin ng paganyan. Swako. Yan no, saktong-sakto yung alternator natin no. And then after nyan, ilalagay natin yung mga belt nya. Ngayon, medyo hihigpitan ko na yung 14mm na bolt sa baba. Slight lang. Kasi mamaya i-adjust pa natin yan. After natin ma-adjust yun, lalagay na natin yung bracket. Again, remember yung mixing bolt yun nasa ilalim, mahabang bolt yun nasa ibabaw. Gamitin natin yung 12mm socket. Next naman ilalagay is yung ating tensioner, or tama ba? Kung tensioner yung tawag dito. Yan, 12mm socket pa rin. Yan naman siya sa taas ilalagay. Yan, i-adjust natin yung belt. Dito makatulong yung marker na nilagay natin para alam natin kung saan yung tension. Yan, since nilagay ko na siya dun sa marker, ipitan na natin yung 14mm na bolt sa baba. Yan, mukhang okay naman yung pagkakalagay natin. Next ating gagawin is ibalik na yung mga cable niya. Ito. Yes, sir. Sana hindi sumabog. Yun. So, nakalagay na lahat ng wire niya. Battery naman.
Okay, ngayon tignan natin kung magkakaroon pa rin ng battery light sa ating gauge. Check natin. Yun. And voila, amazing. Wala na ang battery light. Mukhang okay ang ating DIY again. Ayun, di na siya umiilaw. Ibig sabihin, back to normal na yung charging ng ating battery. Yan, mukhang okay naman. Matinding yung tunog. Walang issue. So, mukhang jackpot yung kabit natin. Maayos. Walang nabago. At wala ring ingay doon sa engine. So, mukhang okay pagkakahigpit natin doon sa belt natin. Yun no. Wala na siyang battery light. Goods na goods. Yeah. So ayun, mukhang successful naman ng ating operation. Mukhang okay naman yung pagdi-DIY natin ng pag-replace ng ating alternator. Again, this is the 2012 Kia Rio. I think applicable yun sa mga 2012 and higher year model na Kia Rio. Not sure kung same sa Accent, pero mukhang same lang din naman sa Hyundai Accent yon. So yun, again, hindi po ako professional mechanic, DIY lang to. Pero sana makatulong doon sa mga gusto ring mag-DIY na pag-replace ng kanilang alternator. So yun lang naman. As always, stay chill!